Magandang araw sa inyong lahat, magandang araw Saint Agnes at magandang araw sa inyong Ma'am Lau. So ngayong araw, mapag-uusapan natin ano nga ba ang apat na makro kasanayan. Simulan natin sa pagbabasa, pagsasalita, pagsusulat, at pakikinig. Mapag-aaralan natin ngayong araw kung ano nga ba ang kahulugan at ibig sabihin ng bawat isa. Ngayon, samahan ninyo ako upang tuklasin natin ang mga ito. A few inches later. Pagbabasa. Ang pagbabasa ay isang uri ng makro kasanayan. Ito ay isang uri ng kasanayan upang mas maintindihan pa natin ang isang teksto na ating binabasa. Halimbawa lamang dito ang pagbabasa natin sa isang silid-aklatan, pagbabasa natin ng love story. Ano nga ba ang love story? Sa pamamagitan ng pagbabasa, maintindihan natin kung ano nga ba ang salubin ng bawat isa, ano nga ba ang nilalaman ng libro inyong binabasa. A few moments later. Hey Dang! Ay, ang ganda pala dito sa HRT, no? Maganda dito talaga dito sa HK. Gusto mo mag-session tayo mamaya? Tara, mag-session tayo. Kahit saan tayo mag-session? Tara, dito tayo. Tara. Pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Ito ay isang makro kasanayan. Magkakaroon tayo ng unahin sa bawat individual. Sa pamamagitan ng pagsasalita, tayo nagkakaroon ng unawaan. Hindi lamang iyon. Ang pagsasalita ay isang uri ng makro kasanayan na kung saan naapektuhan ang pagsasalita at naapektuhan ang kilos o gawa ng isang tao. 2 hours later. Ang pagsusulat sa apat na makrong kasanayan ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mga pundasyon para sa mahusay na komunikasyon at pagpapahayag ng mga kasiban at idea. Pakikinig. Ang pakikinig ay isang uri ng makrong kasanayan upang mas maunawaan natin ang isang saloobin ng bawat isa o bawat individual. Sa pamamagitan din ng pakikinig, tayo ay nagkakaroon ng ideya, pagkatuto at pag-intindi sa kung ano naman ang nais isaloobin ng isang tao. Ang kahalagahan nito ay upang magkaroon ng isang malalim na ugnayan ang dalawang individual. At ayun lamang ang apat na makro kasanayan. Nawa'y matutunan kayo ngayong araw. Muli, ako nga pala si Anton Ana de Salvador. Maraming